Umagang ito ay pinamagatang we are saved by grace. We are saved by grace. Sabihin nyo nga po, we are saved. I'm saved. No? I'm saved by grace. Okay. No? So, madaming nagsasabi na ang paraan para tayo ay maligtas ay sa pamamagitan po ng pagiging mabuti. Pagtulong sa kapwa, pagsunod sa kasulatan, o tradisyon ng simbahan, pumunta sa simbahan o magkawang gawa sa mga kapwa, lalo na sa mga dukha. At sinasabi nila kapag ginawa ito, ay malaki yung chance na ikaw ay makapasok sa langit. No? So, ngayong umagang ito, no, papatunayan po natin na walang anumang kabutihang gawa ang makakapagligtas sa atin sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pag-aaralin po natin, hihimay-himayin po natin ang salita ng ating Panginoon at papatunayan po natin na malaking kasinungalingan ang katuruan na ang paraan para maligtas ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya nga ang title natin, no, sa umagang ito, we are saved by grace. No, naligtas lamang tayo dahil sa grasya ng Diyos. No? Kaya patuloy po na hinihiling ko po ang bawat isa na huwag kayong matulog. Alam ko malamig yung panahon. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo huwag kang matulog. Yan, no? Mag-focus ka sa salita ng ating Panginoon. No? Focus tayo sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin yung mga puso't isipan po natin. So bago tayo po ay magpatuloy, tayo muna po ay manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Dahil muli kami po ay nagkatipon-tipon upang purihin ka at mag-aaral ng iyong mga salita. Aking pong hinihiling po, Lord, na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, Lord. At tulungan niyo po ako na sa aking pagbabahagi, maliwanag po nawa ito, na maintindihan po ng bawat isa. At ano man, Lord, ng aking kakulangan at kahinaan sa umagang ito, patuloy na itago niyo po ako sa inyong likuran. At ikaw ang makita, Lord, dito sa harapan po, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na yung tagapagligtas. Amen. So, ang ating text ay makita natin sa Galatians chapter 2, verse 19 to 20. Meron tayong tatlong puntos. Ang una nating puntos ay makikita natin sa verse 19, naligtas hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Isa ito sa mga malaking kasinungalingan po, no, na naririnig po natin simula pa ng panahon po ng mga Espanyol o mga ninuno natin, no, na sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang tradisyon at kautusan ay tayo ay maliligtas sa kapahamakan ng ating kasalanan o kamatayan. No? Pero sa verse 19, naligtas hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Naalamin po natin kung bakit nga ba hindi tayo maliligtas ng pagsunod natin sa kautusan. Okay po? Pangalawang puntos natin, resulta ng kaligtasan. Verse 20a, resulta ng kaligtasan. Naalamin po natin kung ano nga ba yung resulta na tayo ay meron ng tunay na kaligtasan. Kasi baka marami sa atin, no? Baka assuming lang pala tayo, hindi pala, kala natin ligtas na tayo, pero hindi pa pala. No? Kaya napakahalaga na kailangan alamin po natin kung ano nga ba yung patunay o resulta na tayo ay meron ng kaligtasan. At kung nakikita natin ito sa buhay natin, talagang sigurado tayo. No, na-save na tayo. Okay. Pangatlong puntos, makita natin sa 20b, naligtas dahil sa pagmamahal ni Kristo. So, unahin natin ang unang puntos. Naligtas hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, verse 19. So, alamin muna natin kung sino nga ba itong sumulat ng Book of Galatia. No? Ang Book of Galatia, ang sumulat po nito ay si Apostol Pablo. Si Apostol Paul. At ang dahilan kung bakit po sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, dahil po nag-aaway-away po yung mga Kristiyano po sa panahon po na iyon, patungkol po sa katuruan ng kaligtasan. No? Kumbaga, kanwari ito yung Church ng Galatia. Nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng pag-aaway-away patungkol sa kaligtasan. No? Kaya sinulatan ni Apostol Paul yung mga taga-Galatia o yung Church ng Galatia para paliwanagan sila patungkol sa ano nga ba yung tunay, no, na kaligtasan.
O paano nga ba talaga magkakaroon ng kaligtasan, no? So may mga Kristiyano kasi doon dati, lalo na po yung mga Kristiyanong Hudyo, kasi yung Galacia po ay halo po dyan. No? Meron pong mga Kristyanong Hudyo at may mga Kristyanong Hintil. Kapag sinabing Hudyo, ito yung mga lahi ng mga Israelita. Kapag sinabing Hintil, ito yung mga lahi na hindi Israelita, katulad ng mga Pilipino, Chinese, Korean, no? At sa Church ng Galacia, halo po yung mga Kristiyano diyan. Merong pure na Israelita at merong mga Hintil. No, siguro wala pa naman sigurong Pilipino that time. Pero may ibang lahi na nakahalibilo doon sa Church ng Galacia. At yung mga Kristiyano po na mga Hudyo, naniniwala po sila na ang pagsunod sa kautusan ay mahalaga pa rin upang magkaroon po ng kaligtasan. No? Amen po? Kasi nga, hindi talagang napakahirap naman talagang burahin po sa kanilang isipan yung patungkol po sa kautusan ni Moises. Kasi simula pa lang ng bata po sila, talagang sinusunod na nila yung utos ni Moises, yung kautusan na mula kay Moises. Talagang itinuturo sa kanila yon na yun yung paraan para sila ay magkaroon ng kaligtasan. Pero yung dumating na nga po si Kristo, no, nagbago po yung katuruan, no, patungkol sa pagkakaroon ng kaligtasan, na sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo, doon na lamang po tayo maliligtas. Bagamat ganun na po yung katuruan po dati sa Galacia, may mga naniniwala pa rin po na mga Kristiyano, lalo na yung mga Kristiyanong Hudyo, na mahalaga pa rin daw po yung pagsunod sa kautusan para magkaroon sila ng kaligtasan. Halimbawa po, na sinasabi nila na kailangan pa rin po nilang sundin yung katuruan ni Moises tulad po ng pagtutuli para magkaroon sila ng kaligtasan kahit na meron na silang faith kay Kristo. Kasi po ang mga Hudyo, parte ng kanilang kabanalan yung pagtutuli. No? Kapag ang lalaki hindi tuli, hindi siya malinis sa harapan ng Diyos. At yung mga Kristiyano na Hudyo doon dati, talagang hini-encourage nila yung mga hintil, no, mga Kristiyanong hintil na magpatuli na kayo kasi parte yan ng kaligtasan. Hindi kayo magiging malinis sa harapan ng Diyos kung hindi kayo magpapatuli. So kaya sinulatan po sila ni Pablo, no, patungkol po sa bagay po na ito. Itinuro ni Pablo sa liham na ito sa Book of Galatia na ang mga tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Amen po? Kumbaga, nag-conclude na si Paul, no? Sinulatan niya na yung mga taga-Galacia para mawala na yung problema niyo, hindi na kayo magtalo-talo. Nagsulat si Paul, na sinabi ni Paul sa kanyang sulat, wala nang parte yung kautusan para maligtas kayo. Ang kailangan nyo na lang gawin, manampalataya kayo. Hindi kayo maliligtas dahil sa pagsunod nyo sa anumang kautusan. Hindi kayo maliligtas dahil sa paggawa ninyo ng mabuti. Maliligtas lamang kayo sa pananampalataya kay Kristo. Maliligtas lamang kayo sa habag ni Kristo. Amen po? At yun po yung dahilan kung bakit po sinulatan ni Paul yung mga taga-Galacia. May problema yung church. Nagtatalo-talo sa doktrina patungkol sa kaligtasan. Amen po? So, basahin natin yung verse 19. Sabi dito, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. So, sinabi dito ni Pablo na namatay siya sa kautusan. Ano yung ibig sabihin niya dito na namatay siya sa kautusan? Ang ibig sabihin nito, tapos na siya sa pagsunod sa kautusan para magkaroon ng kaligtasan. No? Hindi na siya umaasa sa pagsunod sa kautusan para magkaroon ng kaligtasan. Okay po? So tandaan po natin mga kapatid, hindi lang naman po sa panahon ni Pablo ang nakakaranas ng ganitong paniniwala. Amen po ba? No? Kahit po sa panahon po natin ngayon, madami pa rin pong tao ang patuloy pa rin pong sumusubok na maligtas sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa, relihiyon o pagsunod sa kanilang tradisyon ng kanilang simbahan. Amen po? Kaya nga marami po talaga na nagpapakahirap na magpapako sa krus. Kasi iniisip nila na yun yung kaparaanan para sila ay maging malinis sa harapan ng Diyos.
nag-aalay lakad. Amen po, nagpipenitensya. At dahil nga po, iniisip nila na ang parte o isang parte na para sila ay magkaroon ng kaligtasan ay yung pagsunod sa kanilang tradisyon na kanilang simbahan. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang tunay na paraan para maligtas ay ang pagsuko ng ating mga buhay kay Kristo. Hindi po sa pagsunod sa kautusan. Amen po. Ang pag-amin sa ating mga sarili at pagtanggap na maliligtas lamang tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mabubuti nating gawa o pagsunod sa kautusan, yun po yung paraan para po tayo ay maligtas. Tanggapin na si Kristo ang siya lamang makakapagligtas sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay, so ngayon, Pastor, paano mo nasabi na hindi kami maliligtas dahil sa good works? Paano mo nasabi na hindi kami maliligtas dahil sa pagiging mabuti namin? Yan nga yung tinuturo ng magulang namin. Para kami ay masave, ay magpakabuti kaming bata. Simula pa ng bata pa kami. So paano mo nasabi na hindi kami maliligtas sa pagiging mabuti namin? Okay, so bakit nga ba hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti o sa pagsunod sa kautusan? Number 1 na dahilan. Number 1, okay. Diyan ba yung gising po ba? Yan. Gising naman po siya. Yan. Okay po. So, number 1, dahil ang mabubuting gawa ay parang maruming basahan lamang. No? Okay po? Ang mabubuting gawa sa paningin ng Diyos, para lang maruming basahan yan. Isaiah chapter 64, verse 6, kami ay naging gaya ng marumi. At lahat ng aming katuwiran ay gaya ng maruming basahan. So nakita natin dito na inahilin tulad po ang ating mabubuting gawa sa isang maduming isang maduming basahan. Kumbaga yung ginagawa nating kabutihan, yung pagtulong sa kapwa, kahit yung ginagawa ni Kuya Will, na pagbibigay ng 10,000 araw-araw, ang tingin po ng Diyos po dyan, ang tingin ng tao dyan, mabuting gawa. Amen po? Kasi nagsasacrifice siya ng pera niya, no? Pero sa harapan ng Diyos, ang tingin niya po sa mga ginagawa nating kabutihan ay katumbas lamang po ng isang maruming basahan. Sinabi po yun sa Isaiah chapter 64, verse 6. Ang Hebrew word na maruming basahan na ginamit po dito sa Isaiah ay kebeged edem. Ano po ulit? Kebeged edem. Ano po yung kebeged edem? Ang kebeged edem, ito po yung gasa na basahan na ginagamit po ng mga babae sa tuwing sila po ay may dalaw. Pasador, tama? No, pasador. Kasi dati po, sa panahon naman nila dati, wala pa namang napkin na po, di ba? Pasador. Kung pasador yung tawag doon, yun yung sinasabi po dito sa Isaiah 64, na hinalintulad yung ating mga gawa katumbas ng isang pasador. Amen? Nakita po natin kung gaano karumi yung mabubuting gawa natin sa harapan ng Diyos. Amen po. So, ganun yung pinapakita na ang mabuting gawa po natin sa harapan ng Diyos ay para lamang itong maruming basahan. So, therefore, kahit ang pinakamabuting gawa ng tao ay hindi sapat sa harap ng Diyos. So pagpapakita lamang nito na hindi po talaga tayo maliligtas sa mabubuti nating gawa dahil useless ito sa harapan ng Diyos. Okay, pangalawang dahilan kung bakit hindi po tayo maliligtas sa mabubuti nating gawa o pagsunod sa kautusan. Number 2, dahil hindi tayo nakaabot sa kawalhatian ng Diyos. Sinabi po sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kawalhatian ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kung ikaw bilang tao meron kang standard sa gusto mong magiging asawa. Amen. Lahat naman tayo may standard, di ba? No? Sa gusto mong magiging asawa, sa gusto mong maging kaibigan, no? Sa gusto mong maging katrabaho, pero kung minsan no choice, no? Kung sa gusto mong maging makasama, may standard tayo. Ganun din po yung Diyos.
meron din po siyang standard sa pagiging banal. At alam niyo po ba, lahat po tayo bumagsak po sa standard ng Diyos. Tandaan natin, kahit gaano pa kabuti ang isang tao, hindi niya po kayang abutin yung standard ng Diyos sa pagiging banal. Ang kasalanan po, kahit isa lang, ay sapat na upang madumihan ang ating kabanalan. So therefore, dahil nagkasala po tayong lahat po ba tayo dito nagkasala? Amen. Sino pong hindi nagkasala dito? Pwede na pong umuwi. Yan. Kasi pasado na siya hindi na siya kailangan mag-church. So lahat tayo bumagsak, di ba? So dahil nagkasala tayo, kahit gumawa pa tayo ng kabutihan, hindi po talaga tayo maliligtas dahil may bahid na tayo ng kasalanan. So number 3, pangatlong dahilan kung bakit hindi po tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan o paggawa ng mabuti, dahil ang kautusan po ay nagpapakita lamang po ng kasalanan, hindi po naglilinis. Ulitin ko po, ang kasalanan, ang purpose po ng kasalanan ay nagpapakita lamang po siya ng kasalanan, hindi po siya naglilinis. Kumbaga, yung kautusan, yung kautusan, ipinapakita niya lang yung kamalian mo. No? Sinabi po sa Romans chapter 3 verse 20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Kaya po binigay po yung kautusan po sa atin ay upang malaman po natin kung ano lang yung tama at kung ano yung mabuti o masama. No? Kung walang batas, hindi po natin malalaman kung ano yung tama o mali. No? Kaya ibinigay po sa atin yung kautusan. Pero wala po itong kapangyarihan magbago po ng puso o maglinis sa ating mga kasalanan. Para lamang po itong salamin na ipinapakita yung dumi ng ating mga mukha pero hindi po ito nakakapaglinis. Amen po? Maliwanag po? So therefore, yung kautusan, hindi po yan nakakapaglinis sa ating mga kasalanan. Binigay lamang po yan para magkaroon tayo ng limitasyon. Kasi kung walang batas, walang kautusan, walang limit yung gawa ng tao. Baka lahat po tayo dito nagpapatayan na lang. Gumagawa na lang ng masama. Pero dahil binigyan ng kautusan, binigyan po ng limit yung freedom ng tao. Kapag yung freedom ng isang tao ay lumagpas doon sa kautusan, kung ibig sabihin, nagkasala na po siya. Amen? Yun lang po yung purpose ng kautusan. Hindi po siya nakakapaglinis ng kasalanan ng isang tao. Binibigyan lamang po tayo ng limit ng kautusan para magkaroon po tayo o malaman po natin kung ano po yung tama at mali sa ating mga ginagawa. Amen po? Kaya kahit sumunod ka sa kautusan, hindi ka talaga maliligtas. Okay, number 4. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti o pagsunod sa kautusan. Number 4, upang hindi po tayo magmalaki. Sinabi po ito sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9 na hindi po tayo maliligtas sa sarili nating gawa upang walang sino man ang magmalaki o magmayabang. Amen po? So number 5 na dahilan kung bakit hindi po tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan o dahil sa paggawa ng kabutihan, dahil ang kaligtasan po ay hindi po nakadepende sa dami ng iyong ginawang mabuti. Madaming pong mga tao na nag-iisip, no? Kung mas madaming kabutihan ang nagawa ko kaysa sa masamang ginawa ko, maliligtas ako. Diba? Amen po? At I believe kayo rin na-experience nyo rin po itong ganitong paniniwala. Kasi yung bata po ako, ganito yung aking paniniwala para makapunta ako sa langit. Bagamat ako ay nakakasala, pero mas dapat, no, na mas marami akong gawing kabutihan para maligtas ako. At yun yung kaisipan ng karamihang tao, di ba? Kaya nga po nauso sa Facebook yung +5 sa langit, o -10, +5. Kasi para bang bibigyan nila ng punto o score yung kanilang paggawa ng mabuti para sila ay maligtas. Pero tandaan natin, ito lamang po ay kaisipan ng tao at hindi po galing sa salita ng Diyos. Sinabi po sa James chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang tumutupad
sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa lamang, ay nagkakasala sa lahat. So therefore, sabihin na natin na mas madami kang ang nagawang mabuti kaysa sa masama, hindi ka pa rin maliligtas. Dahil kahit isa lang yung nilabag mo sa kautusan, ay nagkasala ka na sa buong kautusan. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil ang kautusan po ay isang buo. Hindi po siya checklist. Ulitin ko po, ang kautusan, buo po yan. Hindi po yan checklist. Hindi ito parang checklist na kapag 9/10 yung natupad mo ay pasado ka pa rin. Hindi. Kahit 9.9 pa yung nakuha mo, kung meron kang nagawa, no, kahit 0.1 lang yung nagawa mong kasalanan, bagsak ka pa rin. Yun po yung kautusan. No? Hindi, sa mata po ng Diyos, ang kautusan po ay isang kabuuan, hindi po pira-piraso. No? Kaya kapag nilabag natin kahit ano, isang utos, para mo na ring nilabag ang buong kautusan. Dahil sinira mo yung kalooban ng Diyos na nagpapatupad ng lahat ng iyon. Santiago chapter 2 verse 11, sabi dito, sapagkat ang Diyos na ang nagsabi, huwag kang mangulunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kaya kung hindi ka nga nangalunya, ngunit pumatay ka naman, lumalabag ka pa rin sa kautusan. Amen? O sabihin na natin, hindi ka naman pumatay, pero nagsinungaling ka, lumabag ka pa rin sa kautusan. Amen? Na kahit napakalit ng kasalanan mo, compare dun sa napakalaking kasalanan, rapist, mamamatay tao, magnanakaw, pero ikaw nagawa mo lang kasalanan ay nagsinungaling, sa harapan ng Diyos, pareho kayong bagsak. Kasi kahit isa lang nakautusan yung hindi mo natupad, lahat na ng kautusan sa harapan ng Diyos, hindi mo natupad. Amen po ba? Kaya po, maliwanag po na hindi po talaga tayo maliligtas dahil sa paggawa natin ng mabuti. Yan po yung 5 dahilan kung bakit hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan. Ngayon, alamin naman po natin kung ano ang resulta ng kaligtasan. Dako tayo sa pangalawang puntos. Resulta ng kaligtasan. So, okay, kung hindi po tayo maliligtas dahil sa mabubuti nating gawa, ito yung madalas na tanong sa akin. Hindi okay lang pala, pastor, kahit hindi ako gumawa ng kabutihan at sumunod sa kautusan dahil hindi naman pala ako maliligtas dahil sa pagsunod o paggawa ng mabuti. Sinabi mo, pastor, sa amin na maliligtas lang kami sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Di okay lang pala, pastor, kahit hindi ako gumawa ng kabutihan, basta magkaroon na ako ng faith kay Kristo, ligtas na ako. So, paano natin ito ma-reconcile? Okay? So, bagamat hindi po nakakapagligtas ang pagsunod sa kautusan o paggawa ng kabutihan, kailangan pa rin natin ang mga bagay po na ito. Bakit po? Hindi po para maligtas, kundi upang maipakita natin na tayo ay meron ng kaligtasan. Tandaan natin, mga kapatid, gumagawa po tayo ng kabutihan hindi po para maligtas. Pagkus gumagawa tayo ng kabutihan dahil ligtas na tayo. Ang resulta po kasi ng kaligtasan ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pamumuhay na mayroong kabanalan. Yung pamumuhay na pilit na paglayo sa kasalanan. Yan po yung resulta ng tunay na mayroong kaligtasan. Sinabi nga ni Pablo sa verse 20a, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So ang sinasabi dito ni Pablo na namatay siya kasama ni Kristo sa krus ay hindi po literal. Ang sinasabi po niya dito ay namatay na ang kanyang sarili o dating pagkatao. No? Isa na siyang bagong nilalang na sumusunod sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, kung tayo po ay tunay na nakikikristo na,
ang dati nating pagkatao ay dapat mamatay araw-araw. Amen po? Ang tunay na merong relasyon sa Diyos, ang tunay na merong pananampalataya at nakiklaim na sinasabi niya na meron na siyang kaligtasan, ang nakikita sa kanyang buhay ay hindi na yung kanyang sariling kalooban, bagkus yung kalooban na ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ang resulta pala ng taong meron ng kaligtasan, wala na yung dating niyang buhay. Bagkus yung nabubuhay na sa kanyang buhay, ay yung buhay ni Kristo. Yung Kristo, ugali ni Kristo na yung nakikita sa kanyang buhay. Amen po. Kaya sinabi ni Pablo, sabi nga, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Yun po yung resulta ng kaligtasan. Na hindi na yung dating ikaw yung nabubuhay na palamura, na sinungaling, na chismosa, no? Na nanghahamak sa kapwa, hindi na yun na yung nabubuhay sa'yo. Bagkus ang nabubuhay na sa'yo, si Kristo, yung mayroong kabanalan. Kapag sinabing ikaw ay meron ng kapag sinabi mong ikaw ay meron ng pananampalataya kay Kristo, araw-araw pinapatay mo yung sarili mo. Ano yung pastor? Araw-araw pinapatay yung sarili. Pinapatay mo yung sarili mong kalooban. Kasi yung kalooban natin masama. Gusto natin palaging magigante, gusto natin palaging magmataas, magmayabang. Gusto natin palaging ma-feed yung flesh natin. Kailangan araw-araw tayong mamatay sa kasamaan po natin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mamatay ka na. Ay. Okay. No, mamatay ka na. Hindi, mamatay na yung dati mong kawain. Kalari yung Danreb na, na lasinggero ko ba dati, No? Hindi, konti lang. Dating pastor mo na ganito, o kalari, dating ikaw na sa lasinggero, sinungaling, papatayin mo yun araw-araw. At mamumuhay ka na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So therefore, kapag ang isang Kristiyano, okay, listen po mga kapatid. Tingin po muna sa pangit. Okay. So therefore, kapag ang isang Kristiyano o isang tao na nagsasabi na meron na siyang kaligtasan, ngunit walang pagbabago yung kanyang buhay, questionable po yung kanyang kaligtasan. Amen? Kapag ang isang tao nagsasabi, ligtas na ako, pero walang pagbabago sa bibig niya, nagmumura pa rin, questionable yung kanyang kaligtasan. Kapag ang isang tao, sinasabi niya, ligtas na siya, pero hindi nakikita yung resulta sa kanyang buhay, umiinom pa rin siya. Nanghahamak pa rin siya ng kanyang kapwa. Patuloy pa rin siya sa paninira sa kanyang kapwa. Patuloy pa rin siya sa pagsisinungaling. Patuloy pa rin siya sa pangangalunya. Patuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan, questionable yung kanyang kaligtasan. Amen po? Kasi ang tunay na mayroong kaligtasan, patay na yung kanyang dating buhay. Patay na yung dati niyang pagkatao, nabubuhay na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya bagamat mga kapatid, bagamat hindi po nakakapagligtas yung mabuting gawa, importante pa rin na gawin po ito ng isang taong merong pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi yun po yung patunay na meron na siyang kaligtasan. Amen? Sana last na to. Ito lang yan, malakas na. Okay po? Amen po ba? Kaya mahalaga pa rin. Bagamat hindi po yan parte ng kaligtasan natin, yung paggawa ng mabuti, mahalaga pa rin na makita yan sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi yan yung isang patunay na meron na siyang tunay na pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya ang mga taong nagsasabi na ligtas na siya, dapat makita yung resulta. Ano yung resulta na yon? Mabuting gawa at pagsunod sa kautusan. Amen po?
Nalilito po ba kayo sa turo ko? Naintindihan niyo po ba? Amen. Naintindihan po ba? Amen. Okay. So next, naligtas dahil sa pagmamahal ni Kristo. Verse 20b. 13 minutes na lang ako. Kakapalit kasi ng microphone. Naubos yung oras ko. Ayun. So kung hindi po tayo maliligtas sa pagsunod natin sa kautusan at paggawa sa mabuti, paano tayo maliligtas? Okay po, no? Sinabi dito sa 20b, ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya na anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-aalay ng buhay niya para sa akin. So nakita natin dito na sinabi ni Paul na ang buhay niya ngayon ay ayon na sa kanyang pananampalataya kay Kristo na nagmahal po sa kanya. So yung pinapakita po dito mga kapatid, no? Na nagbago po yung paniniwala ni Pablo. Na dati na ang kanyang kaparaanan upang maging matuwid sa harapan ng Diyos ay yung pagsunod sa kautusan. Pero ngayon, anong sabi niya? Ang buhay niya ay naayon na sa pananampalataya niya sa Diyos. Kumbaga parang nagkaroon ng pagbabago sa kanyang kaisipan. Kaya nga kung babasahin po natin, yung Philippians chapter 3 verse 4 to 9, akin pong babasahin. Dito natin makikita na nagkaroon ng transition yung paniniwala ni Paul. No? Na dating sumusunod sa kautusan, pero dumating yung punto na wala nang halaga sa kanya yung pagsunod sa kautusan para maging banal sa harapan ng Diyos. Basahin natin, Philippians chapter 3. Sabi dito, kung sa bagay, mayroon akong may pagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung isipin niyo man na may katwiran siyang magmalaki sa bagay na ito, lalo na ako, sabi ni Pablo, di ba? Kumbaga, meron siyang may pagmamalaki patungkol sa pagsunod sa kautusan. Kumbaga, sinabi niya dito, kapag usapang pagsunod sa kautusan, kung may ipagmamayabang kayo, mas meron akong may pagmamayabang. Bakit? Basahin natin, pagpatuloy yung verse 5. Ito yung dahilan niya. Noong 8 araw pa lamang ako'y tinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin, isa akong tunay na Hebreo. At kung pagsunod sa kautusan naman, talagang sinusunod ko ito dahil Pariseo ako. Kapag sinabing Pariseo, ito yung mga tagapagsunod o tagapag-utos, tagapagturo ng kautusan. At take note po mga kapatid, si Paul, bago siya naging mananampalataya ni Kristo, siya po ay high priest. Kapag sinabing high priest, priest siya ng mga priest. Ano ibig sabihin nun? Pari siya ng mga pari. Sa panahon natin ngayon, siya yung bishop. O sa Catholic, siya yung parang pope o obispo. No? Kaya kapag usapang pagsunod sa kautusan, mayroon talagang may pagmamalaki si Paul. Kasi yun talaga yung iniisip niya dati bago siya naging mananampalataya kay Kristo, iniisip niya na sa pagsunod sa kautusan, siya ay maliligtas. Pagpatuloy natin. Sabi dito, isa akong Israelita mula sa lahi ni Benjamin, isa akong Hebreo, at kung pagsunod sa kautusan naman, talagang sinusunod ko ito dahil para sa iyo ako. Kung tungkol sa pagiging masigasig bilang Hudyo, inuusig ko yung iglesia. Walang maipipintas sa akin pagdating sa pagsunod sa kautusan. Verse 7, dito po nagbago, dito natin nakita, dito nagbago yung faith ni o paniniwala ni Paul. No? Pakibawas na yung low. Yung low. So, dito sa verse 7, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Sabi niya, nakita natin na yung pagsunod sa kautusan, lahat po noon ay pinapahalagahan ni Apostol Paul noon. Ngunit ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa di mapapantayang halaga ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko ng basura ang lahat ng mga bagay, makamtan ko lamang si Kristo at ako'y na may maging Kanya.
Hindi na ako nagtitiwala na ako'y maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid na ito ay kaloob ng Diyos dahil sa pananampalataya. So nakita natin dito, no? Nung hindi pa nakakakilala si Paul kay Kristo, ay talagang masugid po siyang tagasunod ng kautusan. Talagang meron po siyang may pagmamalaki. Ngunit po, yung nabuksan po yung kanyang mata. Nakita po niya na lahat ng kanyang pagsunod sa kautusan nung una na kanyang pinagmamalaki ay wala pala itong kwenta. Useless pala ito. Dahil hindi pala siya maliligtas dahil sa pagsunod dito. Amen po? Kaya ang kanyang pinapahalagahan, ano na po? Yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil maliwanag sa kanya na si Kristo lamang may kakayahang iligtas siya sa kabayaran ng kanyang kasalanan. Amen? Okay. Ito yung tanong. Natanong niyo na ba yung sarili ninyo? Bakit kaya kailangan pang mamatay ni Kristo sa krus para mapatawad sa ating mga kasalanan? Meron pa bang mic dyan? Dito na ako sa climax eh. Hello? Yan. Sana Natanong niyo na ba yung sarili niyo, bakit kaya kailangan pa ni Kristo na mamatay sa krus para iligtas tayo sa kabayaran ng ating kasalanan? Pwede naman, di ba pwede na patawarin niya na lang tayo kapag mag-sorry tayo? Bakit pa kailangan ni Kristo, bakit kailangan pa isakripisyo ni Kristo yung buhay niya para maligtas tayo? Hindi ba pwede yung magsisi na lang tayo sa mga nakasalanan natin? Hindi ba pwede yung mag-sorry na lang tayo, magbago tayo sa mga nagawa nating kasalanan? Ay maliligtas na tayo. Bakit merong kailangan na sakripisyo? Bakit kailangan mag-alay ni Kristo ng buhay? Pumasok na ba ito sa isipan ninyo? Nasagot niyo po ba yan? Hindi ko rin nasagot eh. Pwede niyo mong sabihin sa akin? Hindi. Sagutin natin. So, tandaan natin mga kapatid, bukod na maibigin si Kristo, siya po ay Diyos na just. Kapag sinabing just, hindi po niya pwedeng baliin yung kanyang sinabing utos o batas. Kailangan niya po itong tuparin anuman yung mangyari. Kasi maibigin siya. Sabihin natin maibigin siya, gracious. Bagamat gracious ang Diyos, mahabagin siya, maibigin, siya ay just din. Kapag sinabing just, hindi pwede na yung mali maging tama. Kung mali ka, mali ka. Kaya kapag sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mangyayari po talaga yon kahit gaano niya pa kamahal yung tao. Amen? Kaya kahit gaano kamahal ng Diyos yung tao, kailangan niya pa rin tayong parusahan sa ating mga nagawang kasalanan dahil just siya. Tapat siya sa kanyang sinasabi. Okay? Pero dahil ang Diyos po ay hindi lamang po makatarungan, siya din po ay maibigin, gusto niya po tayong iligtas, no? Na hindi po isinasang-alang-alang yung kanyang pagiging makatarungan. Amen po? Kasi bagamat just siya, makatarungan siya, mahal niya rin tayo. Kaya nag-isip siya ng paraan, paano niya tayo ililigtas na hindi niya maisasang-alang-alang yung kanyang pagiging makatarungan o pagiging tapat. Kasi mga kapatid, kung ginawa ng Diyos na niligtas niya na lamang tayo na walang pagsasakripisyo, walang parusa, ibig sabihin hindi siya tapat. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa kanyang sinabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi siya just. Kasi bakit? Hindi niya dinaan sa tamang proseso. No? Kaya ang nag-isip ang Diyos, paano ko ililigtas yung buong sangkatauhan
Paano ko ipapakita yung pagmamahal ko sa buong sangkatauhan na hindi ko isasang-alang-alang yung aking pagiging tapat sa aking salita? No? So, kaya ang ginawa ng Diyos, no? Sinakripisyo niya mismo yung anak niya. Para yun po yung parusahan. Amen po? Upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kasi hindi pwedeng magpatawad na lang ang Diyos na walang kabayaran. Kailangan talagang merong mamatay. Kailangan talagang merong dugong mabubo. May dugong tumagas para mapatawad yung ating mga kasalanan. Kaya, ang ginawa ng Diyos, dahil ayaw niya lahat ng tao ay mapunta sa impyerno at mamatay dahil sa kabayaran ng kasalanan, ano yung ginawa niya? Sinakripisyo niya mismo yung kaisa-isa niyang anak para sa ating mga taong makasalanan. At ang paraan na lamang po para maligtas tayo, manampalataya kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, paniwalaan natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na sinabi po ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At yun po yung dahilan kung bakit pinako sa krus si Kristo. Dahil sa iyo. Dahil sa atin. Dahil sa akin. Na imbes tayo yung magbabayad ng kasalanan natin, meron nagbayad. Kaya naligtas tayo, maliligtas lamang tayo dahil sa grasya ng Diyos. Maliligtas lamang tayo dahil minahal tayo ng Diyos. At ang kailangan na lang natin gawin, manampalataya. Tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ang buhay na walang hanggan natin niya ay mapapa sa atin. So sa solusyon na ginawa ng Diyos, ipinakita po niya ang kanyang pagmamahal sa atin na hindi po niya isinang-alang-alang ang kanyang pagiging makatarungan. Amen po ba? At yun dahilan kung bakit kailangan mamatay ni Kristo. Kasi merong kailangan magbayad. Amen? At bagamat namatay si Kristo para sa lahat, hindi po lahat maliligtas. Kasi dahil lang maliligtas lamang yung mga taong mananampalataya kay Kristo. Libre yung kaligtasan ni Kristo. Pero nakadepende sa iyo kung tatanggapin mo yan o hindi. Bagamat libre ang kaligtasan para sa lahat ng tao, anong uri ka mang tao, makasalanan ka man o semi-makasalanan, mabuti, medyo mabuti, libre yan, tanggapin mo yan, pero nakadepende yan sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Kaya, yung pagmamahal ng Diyos para sa lahat, pero hindi lahat maliligtas. Kasi may mga tao na hindi nila kayang tanggapin na maliligtas lamang sila sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, hindi dahil sa mabubuti nilang gawa. Dito natin makikita ang pagiging makatarungan ng Diyos. Amen po? Tandaan natin, kung tatanggihan po natin na sa biyaya lamang tayo maliligtas at paniniwalaan natin na maliligtas tayo sa pagsunod sa kautusan, para na rin natin kung sinabi na walang kwenta yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sinabi po ito sa Galatians chapter 2 verse 21. Hindi ko pinabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung ituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Kaya yung mga nagtuturo na ang kaligtasan nila ay merong parte yung paggawa ng mabuti, para nilang sinabi na walang saysay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na meron pala silang parte sa kaligtasan nila, paggawa ng kabutihan. Tandaan natin, no? Kahit na ang isang relihiyon, no, ay pininiwalaan nila si Kristo yung Diyos nila. No? Kasi may mga relihiyon, no, na naniniwala sila sa Trinity, God the Father, God the Son, and Holy Spirit. Pero kung yung paniniwala pa rin nila na may parte sa kanilang kaligtasan, yung paggawa ng kabutihan, hindi pa rin sila maliligtas. Amen po ba? Kasi kailangan maging maliwanag po sa atin
Na ang paraan lamang po para tayo maligtas ay yung pananampalataya natin kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen po ba? Maliwanag po ba yung message? So dito natin nakita yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Isipin ninyo, hindi nyo na kailangan pang pahirapan yung buhay ninyo. Kasi hindi naman talaga natin kayang maligtas sa mabubuti nating gawa. At dahil nakita yun ng Diyos, nahabag siya sa atin. Ayaw niya po tayo maparusahan dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya nagbuwis ng buhay ang kanyang anak upang maging kabayaran ng ating kasalanan. At instantly, kung sino man tumanggap kay Kristo, ng buong puso at ng buong buhay ay maliligtas. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po ba? So therefore, we conclude, we have seen that Paul revealed the great truth of salvation that good works and the law cannot save. And that salvation can only be received through union with Christ in His death and resurrection. Nawa po, patuloy na maging paalala sa atin ito. Sinasabi ko po dito, mga kapatid, na si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Hindi ko sinasabi na kapag mag-church kayo dito, maliligtas kayo. Kasi hindi naman po makakapagligtas yung church. Amen? Hindi ko sinabi na kapag umanib kayo sa simbahan namin, maliligtas kayo. Hindi. Hindi ko nga alam lahat kung ligtas kayong lahat dito eh. Maliligtas lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya hindi ko pinopromote yung church. Ang pinopromote ko yung pagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Dahil yun po yung kaparaanan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Tayo po lahat ay salamat po Lord sa inyong pag-ibig. Salamat po Lord sa inyong tapat Lord. Katapatan po sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang po Lord. Kakasala. Minahal niyo pa rin po kami aming Panginoon. Salamat po Lord. Dahil hindi po kami maliligtas dahil sa mabuti naming gawa. Maliligtas po kami dahil sa inyong habag at pag-ibig. Salamat sa inyong kabutihan po. Inakin po dinadalangin po na patuloy nawaan, Lord, na maunawaan ng aking mga kapatid ng iyong mga salita. At tunay din po, Lord, na matanggap ka rin po nila sa kanilang mga buhay bilang Diyos sa tagapagligtas. Maraming salamat po. At sa mga merong ng kaligtasan, hinihiling ko po, Lord, na patuloy na makita po sa amin yung resulta, Lord, ng pagkakaroon namin, Lord, ng kaligtasan. Ayun po yung pagsunod po sa inyong mga salita sa pamumuhay na mayroong kapananan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus ang tagapagligtas. Amen.